Sumabog na ang pinakamalaking pasabog na yayanig sa buong mundo at tila isang higanteng tsunami na tumama sa gitna ng Malacanang ngayong gabi. Sa isang hindi inaasahang revelasyon na tuluyang babago sa daloy ng ating kasaysayan, lumabas ang mga ulat na ang International Criminal Court o ICC ay tuluyan ng bumigay at isinuko na ang lahat ng mga kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ating mga espiyang nakatago sa Hague, ang mga huwes ay di umano'y napilitang lumagda sa isang lihim na dokumento na nagdedeklarang walang sala ang Agila ng Davao, habang ang mga selyadong ebidensya ay bigla na lamang naging abo sa harap ng mga nagulat na abogado. Dahil sa nakakangilong katotohanan ito, umuugong na ang balitang ang kasalukuyang Pangulo na si Bongbong Marcos ay kasalukuyan ng nayayanig at malapit na umanong masibak sa kanyang serbisyo. Ayon sa mga saksing nasa loob ng palasyo, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ng administrasyon at ang mga matataas na opisyal ay nagkukumahog na sa pag-iimpake ng kanilang mga kagamitan dahil sa takot sa paparating na ganti ng tadhana. Ang bawat pasilyo ng kapangyarihan ay nababalot ngayon ng matinding kaba at sindak habang ang mga mambabata sa isa-isa ng bumabaligtad at kumakampi sa nagbabalik na puwersa ng katimugan. Ito na nga ba ang katapusan ng bagong Pilipinas o ang simula ng isang madugong revolusyon na magpapabagsak sa lahat ng nakaupo sa trono? Relied on by the prosecution at footnote 136 of the pre-confirmation brief, De La Rosa explains how tok hang means knock and plead, and that it is a totally legitimate police strategy. However, the citations relied on by the prosecution to infer that tok hang was a criminal modus operandi are completely taken out of context. I shall just cite one question and answer from the media interview on which the prosecution relies at paragraph 27 to prove that De La Rosa, when talking about instilling fear in the hearts of drug users, was actually proposing a policy which was anything but criminal, envisaged by way of self-defense. And I quote, question. Sir, you mentioned about instilling fear. When you instill fear, how do you ensure that you do not violate human rights? Answer. Good question. We will see to it that the police operational procedures are being followed in every legitimate police operations. When they see that the police are really determined to go for them legally, he stresses the word, and many of them go down, maybe they'll get scared. That's PHL OTP 000-16403 at page 13. In any event, what the prosecution has not told you, and what it has not shown you by way of its opulent images on the video screen, is that the supposed criminal blueprint set out in Command Circular 2016, number 16 of 2016, is totally negated by the content of the document itself. Let us take a look at paragraph 8E and F of the very same Command Circular, number 16 of 2016, which states quite clearly that all operations should strictly observe the rights of the accused enshrined in the Philippine Constitution, as well as international law and human rights. Why, I ask you, did Mr. Edward Jeremy, counsel for the prosecution, in his very eloquent and gilded address, not screen this part of the Command Circular? After all,
This command circular, as elaborated by Ms. Robin Croft, was the very essence of his criminal common plan, in writing. This is the basis, so Mr. Jeremy stated, for the criminal agreement to kill high-value targets. And if that were not enough, the lawfulness of Command Circular 16 of 2016 was reiterated 3 weeks later on 22 July through the initiation and issuance of PNP Investigative Directive number 12 of 2016, which set out additional policies and guidelines in the conduct of double barrel. I think there, Madam President, if I may, we can take a break, obviously with your permission. Bien sûr, Maître, je vous remercie, Captain, je vous remercie beaucoup. Thank you, Council. Thank you very much. If you can also indicate the numbers of the documents that you have referred to, that would be good. Thank you very much, says Judge Motok. We will take a break now and resume at 11:30. Thank you very much. Hello, hi mga palangga, how are you? So, hindi natin naumpisahan ang confirmation of charges. So, ang naabutan ko lang actually, yung sinabi ni Kaufman na bakit late na nag-file ang ICC laban kay PRRD, bakit during nung mayor siya, and right after na kumalas ang ICC, ang Pilipinas sa ICC. So yun yung naabutan ko. But ganun pa man, mga kababayan, paulit-ulit nating sinasabi na itong pagpadala o pagkidnap kay PRRD ay talagang pakikipagsabwatan ng Marcos administration dito sa ICC. Kaya tama, may statement si Inday Sara, I think 2 hours ago, was it 2 hours ago? Just hang on a second, mga palangga. Kaya, Inday Sara, 1 hour ago. Okay. Okay, praying for Tatay Digong, sabi ni Jay Santillan. Okay. So, 1 hour ago, nagbigay ng statement si Inday Sara patungkol dito sa lumabas na 18 na Marines. Actually, 30 daw yung lalabas na yan, pero 18 pa lang ang lumalabas. Sabi nga natin, etong ICC hearing o pagigipit kay PRRD ay pagtatraidor ng Marcos administration. Di ba? So kaya dapat talaga siya ay mawala na sa Pilipinas kasi nakikipagsabuatan siya sa banyaga para ipahamak, para kidnapin ang isang Pilipino at ito ay dati pang presidente dahil sa sobrang inggit ng mga hayop na ito. Okay, basahin lang muna natin. Wait a minute, yung statement ni Inday Sara 1 hour ago. Ang sabi ni Inday Sara, mga kababayan, okay, here we go. Hanga ako sa tapang ng dating mga security personnel ni Zaldico na naglakas loob na magsalta sa kanilang personal na kaalaman tungkol sa mga usaping matagal ko nang nalalaman. Hindi pangkaraniwan ang kanilang ginawa dahil posibleng buhay nila ang kapalit sa paglabas ng katotohanan. Alam mo, itong mga tauhan ni Zaldico, naniniwala ako na ito ay sinabihan ni Zaldico na manindigan sila kung ano yung na-witness nila. Dahil si Zaldico naman ang unang nag-expose dito sa mga pictures ng mga mali-maletang ibinayad o ibinigay kay Marcos Jr., kay Lisa Tanas at sa mga senador at mga kongresista, di ba?
So sabi ni Inday, mula pa noon ay mayroon ng mga impormasyon hinggil sa umano'y pakikipag-ugnayan ng ilang opisyal ng Pilipinas sa mga investigador ng International Criminal Court o ICC at kung ano ang ginagawa nila dito sa Pilipinas. 'Di ba? Ulit-ulitin ko, ako ang unang nag-expose niyan sa inyo noong 2023 pa na sunod-sunod na natin pinakita yung passport, yung mga screenshots, yung mga business cards na ipinadala sa atin ng mga whistleblowers o mga puting ahas mula mismo sa DOJ. At ito, dapat talaga bitayin ng patiwarik silang lahat. Dahil yan si Remulla, yung DOJ na yan, ay nakipagsabwatan sa Banyaga para ipahamak, para ikulong ng walang kalaban-laban ang isang Pilipino at ito ay si Pangulong Duterte. Ganon magtraidor. Kaya how much magtraidor ito mga ito? How much more ang isang ordinaryong Pilipino, 'di ba? Kayang-kayang ipapatay ng gobyerno ni Marcos kung kailan nila gusto. Kung ang former president nga, ayan, pinagkanulo nila. Sabi ni Inday Sara, bukan nito, formal akong sumulat sa Pangulo upang makuha on record ang posisyon ng administration. Ang naging tugon niya ay, okay, sabi ni, di ba, nung nalaman ni Inday yan yung mga pumasok ngayong ICC sa Pilipinas at nakipagsabuatan dyan sa DOJ, ang sagot ni Bangag, we will not cooperate in any way, shape, or form. Sabi ni Inday dito, isang tahasang na pagpapakita ng mga hakbang ng ICC ay tinuturing na paglapastangan sa soberanya ng Pilipinas. Diba? Talagang kailangan managot si Bangag. Kailangan talagang dikdikin siya ng pinong-pino. Kung merong parusa na ang mga nagtraidor sa kanyang bayan ay dikdik, dapat dikdikin ng bonggang-bongga. Hi Aga, how are you? Nako, thank you sa pagmamahal nyo lahat dyan sa Vienna. Thank you so much. Okay? Nagre-recover pa ako ng aking mga eksena. Ngayon, ang mga testimonya ng dating security personnel na si Zaldico ay lalo pang nagpapatibay sa mga nauna ko ng babala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador De La Rosa tungkol sa presensya ng ICC sa loob ng Pilipinas, hanggang sa mga pangyayaring may kaugnayan sa pagkidnap sa aking ama. Ang mga impormasyong ito ay hindi maaaring isantabi o pagwalang bahala. Ang usaping ito ay hindi usaping pampolitika. Hindi ito simpleng alitan ng mga personalidad. Ito ay tungkol sa pangunahing prinsipyo ng ating pambansang soberanya at sa limitasyon ng paghihimasok ng mga dayuhang institusyon sa domestic affairs ng ating bansa. Sovereignty is not a principle to be invoked when convenient and abandoned when expedient. Sovereignty should not depend on who benefits and should not shift with political winds. When we weaken the principle of sovereignty, we do not only affect one leader or one family. We affect the dignity of our country and the trust of our people in the institutions meant to protect them. Yun ang mensahe ni Inday Sara sa kanyang statement ngayong araw na ito. So mga palangga, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, itong pahingidap ni PRD, kadahilanan, ako ay tinutulig. Ako ay not only tinutulig, ako ay tina-target din. Since ako ang nag-expose ng lahat ng kababuyan ng gobyerno ni Marcos Jr., alam niyo naman yan, di ba? Non-stop ang pagpa-file nila ng kaso sa akin at syempre, yung kanilang death threat. Okay? Ang kanilang death threat sa akin na talagang pinapagurgur ako, kaya syempre nag-iingat din tayo. So, mga kababayan, lahat ng sabi ko nga dyan sa post ko a day ago, na ito na yung
pinaka-tipping point kung bakit o dapat na salita or magsanib puwersa ang taong bayan para itanggalin na si Marcos Jr. Kitang-kita na lahat na nangyayaring ito, yung ICC na yan, ay walang kredibilidad, walang dignidad, dahil mismo sa statement ng 18 Marines, sila mismo may mga pictures, suportado ng mga ebidensya na sila ay nagbigay ng pera dito sa mga tiwaling opisyal ng ICC sa pakipagsabuatan ni Trillanes, ni Tambaloslos, di ba? At ngayon, ni Marcos Jr., at ngayon, dapat hindi na nga nagtatagal si Bangag dyan sa kanyang pwesto kasi habang na siya ay nakapwesto dyan, mga kababayan, araw-araw ay ninanakawan kayo. Okay? Sabi ni Mores, sana lumabas sa si Saldico na magsalta na din siya about sa magsasalta yan. Okay? Actually, nanaginip na naman ako nung nasa Europa ako na, may mga sasabihin pa siya at, at magsasalta pa siya. And kailangan nating, kaya nga sabi ko kay Saldico dito sa vlog ko, kailangan protektahan niya yung sarili niya na buhay siya. Sino naman ang magko-convince diyan sa 18 Marines, di ba? Na naka-witness, di lumabas na yung kanilang boss. Kailangan na rin nilang lumabas. So I hope marami pang. Pero alam mo, lahat naman ng bomba inilabas na ni Saldico. Ang kailangan na lang aksyon ng mga Pilipino. Aksyon ng mga support ng mga militar. Aksyon ng mga Marines, talaga lahat ng sandatahan na dapat bitbitin na nila si Bangag Jr. at itako na nila sa Kumunoy. At nang matapos na yan. Kitang-kita ninyo, grabe, mali-malitang dineliver. May mga ebidensya na isinakay sa helicopter, andyan yung 18 Marines. Ano pa ba ang kailangan ninyong gawin? Namaos na nga tayo dito sa kadadakdak dito. Di ba? Sabi ni Marilu Watanabe, palaga tama ang sinabi mo tungkol sa pagpasok ng ICC. Mabuhay ka, mag-ingat ka, dahil demonyo ang kalaban. Nagkamali ba ako? Hindi tayo nagkamali. At sinabi din ni Inday Sara, di ba? Nung, I think, 2020, diba, sa simula na nawala sa gabinete. So kaya itong nangyayari ngayon sa ICC, mga kababayan, although syempre dapat pag-usapan, pero ang i-highlight natin, etong pagnanakaw ng just one second, no? Ng Marcos Jr. Excuse me. Okay? Ng Marcos Jr., yung mga kongresista, mga senador, okay? Ito yung main issue sa bayan natin, ang mga media kasabwat din. Diba? Actually, dapat pangalanan na rin yung mga media na tumanggap ng mali-maleta. Kasi napaniginipan ko, sinabi sa akin ni Saldico, may mga media na may tumanggap din ng mga mali-maleta. I hope one day, ilabas siyang mga media na yan. Dapat ilabas kung sino sila na kasama sa pagsira ng tao, ng buhay ng Pilipino. Okay? Kaya nga, sabi nga ng, yes, kaya dapat si Saldi, itodo niya na. Okay? I-redeem niya yung sarili niya. Although nakapag-statement na rin siya, pero kung ano pang meron siya, dapat ilabas siya na. Kasi hindi naman niya na, hindi na kailangan ng pera. I don't think kailangan pa niya ng pera. Kailangan i-redeem niya yung sarili niya. Katulad nga ng sinabi ko dati, mga bata pa yung mga anak niya. It's not yet too late para ibuhos lahat ng nalalaman niya laban dito sa bangag na pamilyang ito, sa Tambaloslos at sa mga senador, mga kongresista na kasama dito sa pagnanakaw at pagpapahirap sa inyong araw-araw. Teka, wait a minute. Ano to?
Ngayon, mga kababayan, okay. Mhm. Si Kimbot wala na yata sa yan, katulad ni Kimbo. Kaya 'di ba, gaya yung WAD committee kung paano nalang tirahin ng mga vloggers. During that time na naghiring-hiring sila, paano tirahin ng mga Duterte supporters, paano pahiyain, tapos yun pala, magkakasabwat sila na nagtumanggap ng pera galing sa kaban ng bayan at mali-maleta talaga ang kanilang binitbit. Okay? Dali lang, hanapin natin 'to. Mhm. So, dapat talaga ito, kita mo itong kaya naman ito, ito nakalagay sa affidavit 'no, nitong, mga Marines. Kaya itong hayop na Abante na 'to, dapat talaga itong mga ito, sabi ko nga, kung puwedeng dikdikin sila ng pinong-pino, kung may parusang dikdik, si Zia Adyong, 'yan yung mga personalities diyan na kung paano pahiya ang mga Duterte at ang mga vloggers na kanilang mga resource person, okey? Etong si, ano 'to, 'yan si Ace Barbers, yang si Bernos, Arlene Brosas, ayan mga makakaliwang grupo, si Franz Castro, si Joel Chua, si Dalipe, si De Lima, ayan, alright. At si Dan Fernandez, si Jojo Alvarez, Jojo Ang, Julian Baronda, yun, nakita nyo? Alam nyo, sabi ko nga dapat sa ganitong klase, tanggal na si Bangag eh. Kayo, ang mga Pilipino, grabe, no? Nakakalungkot lang. Kasi, dami naman lumalaban. Lahat halos, si Garin. Si Garin, si Dong Gonzales, si J. Konghon, Jervil Loristo, itong bigao na ito. Nakala mo, kinakalay kay Angkipay kapag nagsalita. Raul Manuel, diba? Si Sandro Marcos, si Paulo Ortega, si Paduano, si Stella Kimbo, si Martin Romualdez, si J.G. Suarez, si Erwin Tulfo. Kaya sabi ko, kaya itong, by the way, di ba? Anong petsa ngayon? Feb 26, Feb 25 kahapon, dyan sa Pilipinas. Yung 40 years ng EDSA Revolution na yan, sino bang nilalabanan yan? Ang nilalabanan yan ay ang mga Bangag, family Bangag, ang mga Marcos. Pero bakit wala si De Lima na nagsisigaw-sigaw na never again. Nasaan na itong mga sila Franz Castro, 'di ba? Itong sila yung mga NPA kanina, okay? Ng mga binanggit na mga pangalan, si Raul Manuel, okay? Lahat sila antivirus. Okay? Lahat sila, bakit hindi sila sumisigaw? Base nga dito sa inilabas ng Marines, itong mga makakaliwang grupo, 'di ba? At mga dilawan ay tumanggap ng pera galing sa kaban ng bayan. Kaya kawawa talaga kayo mga palangga. I just don't know kung ano pang tipping point kailangan nyo. Nilabas na ni Maharlika, nilabas na ng mga Marines, nilabas na ni Zaldico. Ano pa? 'Di ba? Every time na magkaroon ng mga gatong expose ang gagawin ng mga bangag administration mag-optics. May huhulihin na tao, 'di ba? Yung hinuli itong si Norman Mangusin, 'di ba? Tapos yung mga issue na yan, pang cover up nila. Then ang mga mainstream media ayaw nila masyadong pag-usapan itong 18 Marines kasi yung iba sa kanila ay tumanggap din ng mali-maleta. So saan tutungo? 'Di ba? Saan tutungo ang bayan natin? Alam nyo, nung ako ay nasa Europa, okay? By the way, I'm home sweet home, okay? May jet lag pa. Nung ako'y nasa Europa, mga palangga, mararamdaman mo yung pagmamahal ng mga Pilipino sa Pilipinas. Not only kay Pangulong Duterte, but syempre, sabi ko nga yung common goal natin, kaya tayo nagkita-kita, shout out sa mga palangga ko sa Vienna, okay, sa lahat, sa Munich, Croatia,
Lins, saan pa ba tayo nag-ikot? That's ko nahilong-hilo na ako sa ikot. Isang buwan ba naman ako umikot-ikot? Hindi ko na matandaan yung araw. Hindi ko na maalala ano ba araw ngayon kasi pagising mo, nasa ibang bansa ka na naman. Alam mo yon. Excuse me. So, dinadivert ng Bangag administration yung ng mga media and also the Bangag administration para hindi natin pag-usapan, para hindi malaman ng taong bayan yung pagnanakaw nila ng billion-billion. Right? Yeah, mga Pilipino sa Prague, o sabi ni Aga Choling, thank you Palangga. Naku, ang saya-saya ng ating mga eksena dyan. So, kitang-kita mo yung pagmamahal ng mga Pilipino sa Europa, sa iba't ibang sulok ng mundo, sa bansa at syempre kay PRR